Yan, sabi ni Win Gatchalian. Armadong grupo posible raw manggulo sa Senado. Senate threat possibly tied to Maleta Boys, sabi po ni Gatchalian. Yung security threat, sabi po ni Risa Ontiveros, very credible niya. President Sara Duterte draws near. Lois Tur said that they commend the National Bureau of Investigation's initiative in addressing security concerns, noting that Kiko Pangilinan to focus on evidence in impeachment trial versus Sara Duterte. Kasabi dito sa balita, Senate President Pro Tempore Ping Lacson announced that the chamber is eyeing Senator Kiko Pangilinan to serve as impeachment manager. The role would dapat si Win Gatchalian, kung hindi po si Kiko Pangilinan ang bagay na maging presiding officer. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya, Mr. Maravillas, yung mga mainit na balita ngayon? Yung patuloy na security threat mga kababayan sa Senado. Yan, sabi ni Win Gatchalian. Armadong grupo posible raw manggulo sa Senado. Senate threat possibly tied to Maleta Boys, sabi po ni Gatchalian. Yung security threat, sabi po ni Risa Ontiveros, very credible niya. At ito mga kababayan, konektado sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya nga yung mga yung mga House prosecutors, humingi sila ng security ahead of Duterte impeachment trial. Desidido sila na isabotay po yung impeachment trial. So sabi dito sa balita, Public Prosecutors Gerbil Luistro of Batangas and Terry Ridon of Bicol Saro Party List have called on authorities to ensure security at the Senate premises as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte draws near. Luistro said that they commend the National Bureau of Investigation's initiative in addressing security concerns, noting that the impeachment is a solemn process which we must protect and preserve. Inugulo po ng kampo ng mga Duterte. Ito mga Duterte senators at may relasyon daw sa Maleta Boys. Sabi po ni Win Gatchalian, mga kababayan, binahagi ni Senate Pro Tempore Win Gatchalian na isa umanong armadong grupo ang maaring manggulo sa Senado. Hindi ko lang masasabi in detail, but what he said, there's a possibility na mayroong manggugulo sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggugulo sa api po ni Gatchalian. Anya, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag ang babala kay Senator Erwin Tulfo nung Lunes kasabay ng Blue Ribbon Committee meeting. Marami pa rin daw empleyado ng Senado ang nagkatroma dahil sa putukang naganap sa Senado noong nakarang buwan. Nung nakausap ko yung mga empleyado natin, kausap ko ang Execom, marami pa rin may mga phobia nung nangyaring May 13. Yan ang kanilang nasa isip. Tapos sinisisi ni Sara Duterte sa Palasyo Malacanang, mismo sa ating Pangulo, yung kaguluhan daw sa Senado. Malinaw po ang kaguluhan, gawain ng kanilang kampo. Yung destabilization, kampo nila. Yung gulo sa Senado, Duterte senators ang nasa likod, mga kababayan. Yung nagpaputok, mga kababayan doon sa si Aplasco. Wala man pinapaputukan, pinapatamaan, basta lang siya nagpaputok. Kasi po gusto nilang patakasin si Bato de la Rosa. Yun ang napakalinaw. Di ba mga kababayan? Ngayon, pinag-usapan din mga kababayan ngayon yung possibility na si Kiko Pangilinan ang gawing presiding officer sa impeachment trial ni Sara Duterte. Di niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo, basta allowed ng batas din, mga kababayan pala. Senate eyes Kiko Pangilinan as manager to streamline Sara Duterte impeachment trial. Kiko Pangilinan to focus on evidence in impeachment trial versus Sara Duterte. Sabi dito sa balita, Senate President Pro Tempore Ping Lacson announced that the chamber is eyeing Senator Kiko Pangilinan to serve as impeachment manager. The role would act as a shepherd for the trial
helping Senate President on whether the objection would be overruled or sustained. Sabi po ni Ping Lacson. Yung idea daw na to ay galing kay dating Senate President Mig Zubiri. So kung ang acting Senate President, mga kababayan, si Win Gatchalian, ay mag-beg off o mag-give way sa paghawak po ng paglilitis para maiwasan yung issue ng delikadesa. So ang pagtulak po kay Kiko Pangilinan bilang presiding officer ay nag-iisa at logical na hakbang, mga kababayan, para mapanatili ang credibility po ng impeachment trial. At para po maiwasan ang maruming taktika ng Cayetano. Dapat kasi po independent at, mga kababayan, credible ang magiging impeachment trial. Yun ang gustong ma-achieve ng ating Senado na ginugulo po ng paksyon ng grupo ng mga Duterte senators. So sinasalamin po, mga kababayan, ni na acting Senate President Win Gatchalian at Senator Kiko Pangilinan ang panawagan para sa isang Senado na sumusunod po sa tamang proseso at hindi po sa dikta ng ilang paksyon. Itong dalawang mambabatas na to, mga kababayan, ay may malinis na track record pagdating po sa paggalang sa rules, sa rule of law, na siya, mga kababayan, na pinakamalagang katangian para hindi po maging lutong Macau ang impeachment trial ni Sara Duterte. So bakit po kailangan maging patas at independent yung magiging presiding officer? Napakalaki kasi, mga kababayan, ng kapangyarihan ng isang presiding officer sa isang impeachment court. Kung ang namumuno nito ay may kinikilingan tulad po ni alam na natin, tulad ni Chis Escudero dati at saka itong si Alan Peter Cayetano, kaya ayaw niyang bitawan kahit wala na siyang number. Kasi ina-assert niya na siya dapat ang maging presiding officer. So pag may kinikilingan po, madali niyang imanipula ang takbo ng hustisya gamit po ang mga sumusunod na maruruming strategy. Una po yung pagharang sa mga ebidensya. Ang presiding officer kasi po ang unang nagpapasya kung tatanggapin ba o hindi ang isang ebidensya. Gaya ng mga bank records, mga saksing testigo o dokumento po ng korupsyon. Kung isang tuta po ni Sara Duterte ang nakaupo bilang presiding officer, gagamitin niya yung kanyang kapangyarihan para ideklara na inadmissible niya ang pinakang matinding ebidensya ng prosecution para hindi po ito mapanood o marinig ng publiko. Nagets na ninyo? Kaya gustong barasuhin ng mga Duterte senators itong impeachment trial at ayaw bitawan yung Senate presidency ni Alan Peter Cayetano. Inagaw mismo, mga kababayan, pinuslit nila si Bato at ginawa nilang Senate President si Alan Peter Cayetano. And afterwards, pinatakas si Bato sa pamamagitan po ng under attack drama nila, yung Senado. Huwag tayong pa-auto po sa kanila. So pag-control sa bumoto at motion to dismiss. Maaaring mag-ain ng depensa po ng motion to dismiss. Talagang yun ang kanilang intensyon. Dahil sa sasabihin nila kawalan ng basihan o jurisdiksyon. Kung kontrolado po ng Cayetano Black ang upuan, maaari po nilang i-shortcut yung proseso. Madaliin ang botohan nang wala pong malalim na debate. Yun ang kanilang gustong gawin po doon sa pag-amyenda ng rules. Kaya nag-walk out na lang po yung minority dati, na ngayon majority na. Nagets na ninyo ang pwede nilang gawin? Pwede nilang gawin yung sinasadyang pagkantala through technicalities. Yung tinatawag na guerrilla tactics. Gagamit po ang isang bias na pinuno ng mga paulit-ulit na suspension. Maabang pagtatalo sa mga maliit na technicality at mabagal na pag-usad ng trial. So, pwede niyang gawin bilang isang presiding officer. Kaya dapat po, impartial ang isang presiding officer. Hindi po pwede si Cayetano. Dapat si Win Gatchalian, kung hindi po si Kiko Pangilinan
ang bagay na maging presiding officer. Pag tayong papayag na Duterte senators, alam na natin ang mangyayari pag Duterte senators po ang mamuno sa Senado. So yun ang pwede nilang gawin. Ang layunin nito, ubusin lang yung oras, urong sulungin yung mga paglilitis, at pagodin lang yung publiko hanggang sa mawalan ng interes ang taong bayan. Ito yung ginagawa nila ngayon, yung mga propaganda at gustong ilihis ang usapin. Imbes na sa impeachment trial yung usapin, nandun sa flood control na gusto nilang isabay sa investigasyon ng bogus Blue Ribbon Committee at yung mga fake witnesses nila ang papagsalitain. Di ba? Yan ang kanilang ginagawa para i-divert yung atensyon ng tao. Gusto nilang pagurin ang ating mga mamamayang Pilipino para mawala ng interes sa impeachment. Doon sa mga controversy na drama, gawa-gawa nila, doon dadalhin yung atensyon ng publiko. All of this, mga kababayan, orchestrated po nilang lahat ng mga Duterte senators. Huwag kayong padadala sa drama nila. So bagay po si Pangilinan maging presiding officer. Eksperto siya sa batas bilang isang abogado. Nagtapos sa College of Law sa UP at may Masters in Public Administration sa Harvard. So ang kanyang professional na kaalaman sa batas ang titiyak na walang technicalities na magbabaluktot sa katotohanan, mga kababayan, sa impeachment court. Veterano na siya, mga kababayan, sa Senado. 20 years yung kanyang experience bilang isang senador. May karanasan na rin siya, mga kababayan, sa haba ng kanyang experience. May karanasan na rin po siya sa impeachment. Naging bahagi siya bilang isang senator judge noong impeachment ni Corona. So ang aktual niyang karanasan sa paglilitis, mga kababayan, nagbibigay sa kanya ng mataas na kredibilidad upang pamunuan ang pagdinig ngayon ng may hustisya at walang takot. Kilala din siya sa pagiging patas at hindi natitinag sa takot at pabor. So hindi obra dito itong mga senator judges na alam naman natin po ang kanilang biases kasi lantaran sila, mga kababayan, na sumusuporta kay Sara Duterte. So malinaw yun sa publiko na itong Cayetano Black ay kumikilos bilang mga tagapagtanggol. Hindi po senator judge ang kanilang ginagawa, kundi tagapagtanggol na ng vice presidente. Handa silang magpagamit kay Sara upang harangan ang hustisya. Yun ang rason, mga kababayan, kung bakit pinipilit yung dual signatory ni Alan Peter Cayetano. Yun ang motibo niya. So ang alok ni Alan Peter Cayetano na magkaroon ng dual signatory sa Senado ay hindi po ito pagmamalasakit sa Senado, kundi isang garapalang pag-amin na desperado silang hawakan ang pondo at sa kapangyarihan sa ilalim po ng batas at tradisyon sa Senado. Ang kapangyarihan po ay nagmumula sa majority. Ang pagpipilit po ng paksyon ng minority ni Alan Peter Cayetano na makisawsaw sa pirma ay isang illegal ng pagtatangkang i-hostage ang buong institusyon para sa interes po ng Duterte. Hindi po niya mautos si Win Gatchalian. Hindi po pumayag. Gago lang ang papayag sa ganong arrangement. Di ba? So sa pagtulak, mga kababayan, kay Kiko Pangilinan bilang presiding officer, winawakasan natin ang kultura ng kasinungalingan at ibinabalik ang Senado sa kamay ng isang totoong opisyal ng korte na batas at katotohanan lamang ang pinapanigan po. So hindi po natin pwedeng ipagkatiwala ang hustisya po sa mga mambabatas na gumagawa lang po ng drama at magsilbing tuta ng mga Duterte. Kung nais natin po ng isang patas, marangal at malinis na paglilitis, nakikita natin, mga kababayan, na si Kiko Pangilinan ang nararapat na humawak ng maso sa impeachment court, sa trial po, impeachment trial ni Sara Duterte. Tama po yung ating ang ating posisyon. Spending and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.